So alam nyo, meron dapat ako i-film ngayon. Meron akong i-film na merch para i-feature sa isa sa mga shows namin. Pero naiiwan ko yung product sa bahay, men. So sobrang pagmamadali siguro, sobrang bad trip. So nakakainis kasi gusto ko na siyang tapusin ngayon kasi last week pa nasa akin yung merch. And hinihintay na rin nung nagpadala ng merch yung video kasi nga tagal na sa akin nung produkto niya. So yeah, medyo bad trip, men. Nakakaasar. Hi! So, nandito ako ngayon. Ako yung una sa office. Wala si Philbert, wala si Jeff. And si Ann and Cherry, wala rin. Si Dre maya-maya pa darating pa, tapos si Kyle. And today is Thursday. So, gusto natin mag-throwback muna. At least para may theme tayo. And recently, may napanood akong YouTube. Isa sa mga series na medyo sinusundan ko is yung Tiny Desk Concert. Yun is yung pag nagko-concert yung mga sikat na mga musicians sa parang office space lang. So, iba yung venue, iba yung vibe, iba yung dating. And recently, nakita ko doon si Chino. Isa siyang drummer from here. And matagal na namin siya kilala. Tapos, na-interview din namin siya sa isa sa mga shows dito. Well, nakaka-proud lang kasi nung nakita ko yon sa Jessie Reyes. So, ayun, tignan natin to. So, nakaka-proud pag nakakita ka ng isa sa mga pini-feature natin dito sa Filipino TV, tapos malayo na yung narating. And hindi lang Jessie Reyes, hindi lang concert, kumbaga nakakapag-tour na siya. Kasi kung kakilala niyo si Jessie Reyes, isa siyang artist na may Latin na vibe, tapos from Toronto. So, nagtutour siya around the world, sikat na siya. And so si Chino, I guess nakatugtog na rin, sa Jimmy Fallon, tas kung saan-saan na mga mainstream na tinatawag natin. So, magandang sa ginagawa rin namin dito sa Filipino TV is pag nakikita mo yung success ng mga Filipinos, sa mga act na ganito. Ipakita ko sa inyo. Ayan na yun si Chino. Ay, hindi yan. Pero siya yung nagda-drums dyan. So, nung ako sinesearch ko ngayon yung mga yung mga clips ng mga concert ni Jessie Reyes, makikita ko si Chino. Ayan. Post natin. Ayan si Chino. Isa sa mga unang shows kasi namin, yung Soul Jeepney, nag-guest siya doon, tapos na-feature siya. So, alam mo yun, so since Thursday ngayon, gusto ko lang mag-throwback sa mga memories na saan kaya makakarating pa yung mga ibang guest na fini-feature natin dito or ano pa yung reach nila. So, nakaka-excite lang. Kaya, kaya rin namin ginagawa yung work namin is talagang parang feature yung mga talents and ibang may offer ng mga Filipinos dito sa Canada. Pero alam nyo, syempre, dapat positive lang tayo and alam nyo, yung mga nangyayaring unexpected sa mga filming, common naman yan dito sa trabaho namin basically. So, ang mindset ko lang naman kapag may mga nangyayaring hindi maganda ng last minute is, stay positive pa rin. And parang kahapon, meron ako dapat on location filming pero last minute siyang na-cancel kasi nga yung guest ko apparently hindi siya nakasecure ng location para dun sa filming namin. So, nagkaroon ako ng free time. So, imbes na mainis ako kasi nawalan ako ng gagawin, ginamit ko yung na-free up kong time para makapag-conceptualize ng mga contents na posibleng gawin namin in the future. At least nakaisip ako ng mga bagong idea. So, ginamit ko yung time na yun para mag-research and yun nga, magsulat-sulat ng mga maiisip ko. And at the same time, nakatulong pa ako sa filming ni Dre. Meron siyang 2 studio filming kahapon. Nakatulong ako sa pag-setup tsaka pagligpit. Yun nga, ang maganda naman ngayon, dahil nakalimutan ko nga yung merch,
thanks to my brain. Buti na lang, meron kaming mga nakalinya talaga na i-film para sa show na yun. So ngayon, nandito si Kuya Anjo, meron siyang i-feature na taho, which is si RC's taho. So ang gagawin na lang namin, uunahin namin yun, i-film. Mauna na lang siya lumabas bago yung merch na i-film ko. So yeah, ganun lang naman. Imbes na masira yung araw natin dahil may mga unexpected na nangyari sa filming, ganun lang. I-flip lang natin yung mindset natin onto something. Kasi yun ganyan, yung approach lang naman is kapag may nangyaring di maganda, hanapin mo na lang yung mga positive side nun and doon ka na lang muna mag-focus. So since nasa throwback team na tayo, gusto ko lang reminisce at puntahan yung locker namin. Dito kasi sa locker na to, ini-store yung mga nagamit na namin, yung mga props, yung mga props namin sa pelikula, and mostly sa mga TV shows na ginawa natin. So, ito makikita nyo, medyo maraming mga gamit. So, ayan, iba-iba. Ito yung mga mics na ginagamit namin. Tapos ito yung locker ng FTV. So makikita nyo, ito may costume tayo. Tapos, itong mga gamit na to, yung mga gown. Ito yung ginamit namin na costume sa kahel. Ayan, ito yung mga suot nila, mga nagtatrabaho sa factory. Dito namin inilagay. Parang hindi ko alam kung gagamitin ba namin next time o hindi. Tapos ito, mask. Nakita niyo yan? Mask sa isang pelikula na coming soon. Ayan, medyo mga libro lang. Tapos ito kasi, kung ano pa yung madidig namin dyan. Pero parang gusto kong i-open isa-isa eh. Kasi yan yung mga hard drives. Mga hard drive na old shows. Kasi ngayon nasa bagong system na kami, nandun na lahat. Pero yan yung mga hard drive sa old shows. And, eto, yan mga case ng gitara, mga wig na ginamit. Ay, ayan. Ito si Tito Box. Ayan, Tito Box. Tsaka si Kuya Cabs. Tito Box tsaka si Kuya Cabs. Ito yung ginamit namin sa Batang Bibo. Isa sa mga unang mga shows namin dito nung nag-move na kami dito is yung Batang Bibo. And ito yung costume. Ito yung penguin ba? Hindi, parang ibon na ginagamit. Pero ito talaga ang costume ko. Ang manok. Ayan. So, gusto mong buksan natin para kita talaga. So, kaya kung halimbawa nakikita niyo mga yung mga may dance moves na sa Batang Bibo, ito yon. Actually, ito yung pinaka hindi marunong mag-dance move kasi alam mo na, ayan. Di ba? So, yun yung mga ginagamit namin mga props dito sa FTV na hindi mo namin alam kung magagamit ba sa future o hindi. Exciting yung episode natin ngayon kasi tuturuan ko kayo kung paano mag-line dance. So ngayon, nandito ako sa Butterson Wilson, dito sa tapat ng Dalisay. So magfi-film ako ngayon ng show ko na Tanong Lang Po. So sa mga hindi nakakaalam, Tanong Lang Po is a show where I ask Filipino people around the streets. So nagtatanong ako ng specific questions sa kanila kung ano yung opinions nila, perspective about doon. So, ang challenging for me is makapaghanap nga ng mga taong matatanungan randomly, di ba? And hindi naman lahat ng tao is willing magpa-interview on cam. And ako rin, nahihirapan din ako sometimes kasi di naman ako ganun ka-outgoing. Like, parang na-develop ko na lang yon Nato lang. So, ngayon, maghahanap ako ng tao na may interview. So, tingnan natin kung may mahagip ako today. So yun, naisip ko tong concept na to for my show para makita rin yung perspective ng mga kababayan natin dito sa Toronto, Canada. Kung ano ba yung opinion nila about that specific question. And also, magkaroon din tayo ng interaction sa community na meron tayo dito. Kasi kilala nga ang Toronto, Canada sa pagiging multicultural, diba? So bakit hindi natin i-highlight din yung mga kababayan natin dito sa Canada para makita natin kung ano ba talaga yung opinion nila about sa mga bagay-bagay.
isa na namang makulay na araw. At ngayon bago matapos ang March break, tulad nga sinabi ko, nilulubos-lubos muna natin. At nandito tayo kasama ang pamilya sa Niagara. At nakakagulat kasi parang slow para sa Huwebes so baka, at saka ang ganda pa ng considering ang ganda ng araw. So baka gusto nyo humabol para sa weekend, hopefully ay slow. Kasend ko lang ng message para sa aking taho dealer. Hindi, umorder kasi ako ng taho para gusto ko kasi siyang i-feature sa break muna. Itong taho na to, nag-guest siya sa Filipino TV dati, pero nakalimutan ko yung pangalan. And from then, every time na nandito ako sa area na to, kasi dito sa may Battersea Finch, umorder na kami ng taho. $10 lang. Tapos, isa to sa mga pinaka-legit na lasa ng taho. Meron isa sa Mississauga, yun yung in-order ng karamihan sa ating mga Pilipino pag mga parties, mga ganon. Ito kasi, yung taho niya, parang nasa bowl lang na ganon, sapat para sa 3 people. So, ito yung i-feature natin. Gusto ko i-feature sa ating break muna. Fully name, nakalimutan ko na. Kasi galing kayo sa FTV dati, di ba? Sa Filipino TV. Ay, oo nga. Ano pa yung pangalan ng taho? Alala ko. So, nandito kami ngayon sa Bathurst and Steeles. Kasama ko si Kuya Anjo tsaka si Dre. So, lumabas muna kami ng office for today kasi off si Kuya Philbert, off si Kuya Jeff, pero meron kaming mga nakalinya na mga on-location filming. So, naisip namin na pagsabayin na. Si Kuya Anjo, meron siyang nakuwang product na ipopromote na taho para dun sa show namin na break muna. So, yung show namin na ipopromote kami ng mga small business or mga produkto. And si Dre naman, meron siyang filming para sa show niya na Tanong Lang Po. So, usually si Kuya Jeff yung nagfi-film or kasama ni Dre na nagkakamera sa show niya na to. Pero kasi off nga si Kuya Jeff ngayon, so ako muna yung sumama. And then, medyo challenge sa akin to kasi hindi ito yung mga usual na filming dates namin So, kung nasusubaybayan nyo yung Filipino TV tsaka yung mga ginagawa namin, yung mga usual na show ko is, yun nga, nakabook na yung mga i-film ko, yung mga i-feature ko na mga tao sa mga basketball shows ko, or alam nyo yung mga usual na setup namin sa studio lang. Itong concept ng show na to ni Dre is nag-a-approach kami ng mga tao, tapos interviewin sila, merong tanong si Dre. So yun yung isa sa mga challenges, humanap ng tao kasi hindi naman lahat parang game kaagad ma-interview. And yeah, medyo first time ko gagawin yung mga ganito kaya titignan ko pa kung kaya ba or kung ano yung feeling ba na parang tatanong ka ng strangers di ba? Tapos syempre madi-decline ka ng sobrang daming beses. Pero yeah, medyo excited din ako, medyo looking forward and hopefully ma-pull off namin to and yun, maganda yung kalabasan kasi nga first time ko. Yun lang. So, ang ginagawa ko ngayon, nag-e-edit ako ng Mama and Her kasi kailangan na siyang i-air next week. So, kailangan ko na rin itong tapusin kasi sinesend na namin yung final cut before Thursday. Kasi every Thursday nila ina-upload on YouTube to. So, yun. And para sa mga hindi nakakaalam, ang Mama and Her is about motherhood stories. Whether bago kang mommy, matagal ka ng mommy, marami silang sinishare na unique stories sa mga kapwa nila momshi. So, magandang story, very inspiring. Makaka-relate lahat ng mga mothers dito, most especially here in Canada. So, yun. Ako ang in charge sa pag-edit nito every week. So, yun nga, sobrang long day kami ngayon. Nag-shoot kami outside. So, ngayon, it's time for me to do this para may ma-upload na rin. So, ang daming nangyari. Talagang 2-in-1 to. 2 birds and 1 stone. Wow. So, medyo nakakapagod. Pero at least nakisama yung weather. Ang ganda ng weather sa labas.
So it's time na i-edit na to para masenda sa kanila ahead of time. Kagabi, nirelease natin ang podcast natin sa Barbers, and medyo, I think marami ang mga ang nakapanood din. So check out nyo, very interesting at timely yung topic. So panoorin nyo sa Filipino TV, yung Barbers Camp. Sige, kita tayo bukas.